Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas tumaas ang chance na maging bagyo ang low pressure na minomonitor natin sa silangan. Inaasahan na mas palalakasin nito ang southwest monsoon sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa pinakahuling lagay ng panahon, patuloy na nakaapekto ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi ng Western Visayas. Dahil dito, mananatiling maulap at maulan ang ilang lugar, lalo na sa western section ng Luzon, bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Metro Manila, at Antique. Hindi man tuloy-tuloy ang ulan sa bawat oras, inaasahan pa rin ang pabalik-balik na buhos, may kasamang thunderstorms at may posibilidad na lumakas sa ilang bahagi, lalo na kapag may panibagong rain band na pumasok mula sa Timog Kanluran. Ngayong araw, August 15, ang pangunahing binabantayan sa heavy rainfall outlook ay ang Zambales at Bataan. Sa mga lugar na ito, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan. Ang ganitong dami ng ulan ay sapat para magdulot ng localized flooding, lalo na sa mga mabababang lugar, kalsadang madaling maipunan ng tubig at mga komunidad na malapit sa ilog o sapa. Sa Zambales at Bataan, parehong may kabundukan at baybaying lugar, kaya posibleng maramdaman ang epekto ng ulan mula sa mataas na bahagi pababa sa mga daluyan ng tubig. Kapag lumakas ang ulan sa kabundukan, maaaring mabilis bumaba ang tubig papunta sa mababang lugar at magdulot ng biglang pagtaas ng tubig sa ilang komunidad. Sa Sunday, August 17, mas lalawak muli ang mga lugar na posibleng makatanggap ng 50 to 100 millimeters na ulan. Kabilang dito ang La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, hindi pa ganap na matatapos ang epekto ng southwest monsoon sa susunod na mga araw. Sa La Union at Pangasinan, maaaring magkaroon ng pabalik-balik na buhos na makaapekto sa mabababang lugar at sa mga kalsadang malapit sa ilog. Sa Benguet, mas dapat bantayan ang mga matataas at matatarik na bahagi dahil mas mataas ang posibilidad ng landslides kapag nagpatuloy ang ulan. Sa Occidental Mindoro, dahil madalas nitong saluhin ang daloy mula sa Timog Kanluran, maaari ring makaranas ng mas mahabang oras ng pag-ulan kapag naging aktibo ang monsoon flow. Mahalagang tandaan na maaaring mas mataas pa ang aktual na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas. Kapag ang hanging may dalang moisture mula sa southwest monsoon ay tumama sa kabundukan, mas madaling mabuo ang makapal na ulap at mas lumakas ang buhos sa mga matataas na bahagi. Para sa Zambales at Bataan, inaasahan ang occasional rains dulot ng southwest monsoon. Ang occasional rains ay hindi nangangahulugan na mahina lamang ang ulan. Ito ay maaaring pabalik-balik, may mga sandaling hihina o titila, pero maaari ulit lumakas kapag may bagong ulap at rain band na pumasok. Sa mga probinsyang ito, posibleng magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa Zambales, bantayan ang mga lugar na malapit sa kabundukan at ang mga bayan sa western coastline. Sa Bataan, mahalaga ring bantayan ang mga rutang malapit sa slope, mga mababang kalsada at mga komunidad na nasa paligid ng mga daluyan ng tubig. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, rest of Central Luzon at Antique, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, magiging makulimlim sa maraming bahagi ng mga lugar na ito at may posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan sa loob ng araw. Hindi lahat ng lugar ay sabay-sabay na uulan, pero kapag may thunderstorm or rain band na tumama, maaring maging moderate to at times heavy ang buhos. Dahil dito, may posibilidad ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides sa mga lugar na nasa bundok o matarik na bahagi. Sa Metro Manila, maaaring maging pabago-bago ang lagay ng panahon. May mga oras na makulimlim lamang, pero kapag may thunderstorm na nabuo or may rain band na dumaan, maaari itong magdala ng biglaang malakas na ulan. Kapag ang buhos ay tumapat sa oras ng pasukan, uwian o mabigat na daloy ng trapiko, mas mabilis mararamdaman ang epekto sa mga pangunahing kalsada. Sa mga lugar na mahina ang drainage o madalas magkaroon ng water buildup, posible ang localized flooding kahit hindi buong araw ang ulan. Sa ganitong setup, ang ulan ay maaaring paiksi-iksi pero malakas, kaya mabilis nitong naaapektuhan ang biyahe at galaw ng mga tao. Sa Ilocos Region at Cordillera
Cordillera Administrative Region, mas mahalaga ang pagbabantay sa ulan dahil sa terrain ng maraming lugar. Sa Ilocos Region, ang pagpasok ng moisture mula sa southwest monsoon ay maaaring magdala ng makakapal na ulap at scattered thunderstorms, lalo na sa mga western-facing areas. Sa Cordillera Administrative Region, kabilang ang Benguet, mas sensitive ang mga bundok at slope kapag paulit-ulit ang pag-ulan. Kahit nasa scattered rains category ang ilang lugar, kapag ang buhos ay tumama sa matataas na bahagi, pwede itong magdulot ng landslides, rockfall o pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa. Sa Abra at iba pang bahaging matarik, kailangang bantayan ang lupa na dati nang nabasa. Sa Cagayan Valley, ang kalangitan ay maaari ring maging maulap na may scattered rains and thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Hindi man ito palaging nasa pinakamatinding bahagi ng monsoon rains, pwede pa ring magkaroon ng moderate to at times heavy rains sa ilang bahagi kapag may aktibong thunderstorm. Sa mga lugar na malapit sa kabundukan at daluyan ng tubig, dapat pa ring bantayan ang biglaang pagtaas ng tubig at posibilidad ng landslides kapag lumakas ang buhos. Sa mga low-lying areas naman, ang biglaang ulan sa loob ng maikling panahon ay maaaring magdulot ng localized flooding, lalo na kung mabagal ang pagdaloy ng tubig palabas. Sa Calabarzon, kabilang ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at iba pang bahagi ng rehiyon, inaasahan ang makulimlim na panahon na may scattered rains and thunderstorms. Sa Cavite at Rizal, maaring mabilis maramdaman ang pag-ulan sa urban areas at sa mga lugar na nasa paanan ng bundok. Sa Laguna at Batangas, posibleng magkaroon ng pabugso-bugsong ulan na makaaapekto sa biyahe, mabababang kalsada at ilang baybaying lugar. Kapag ang thunderstorm ay tumagal sa isang lugar, maaaring magkaroon ng localized flooding. Sa mga bahagi namang malapit sa slope o bundok, ang matagal na ulan ay maaaring magpataas ng banta ng pagguho. Sa rest of Central Luzon, kabilang ang mga lugar sa paligid ng Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, at iba pang probinsya na hindi direktang nasa occasional rains category, inaasahan pa rin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa mga kapatagan ng Central Luzon, ang malakas na buhos ay maaaring magdulot ng water buildup sa ilang kalsada, agricultural areas, at low-lying communities. Kung sasabay ang ulan sa mataas na tubig sa mga ilog o mabagal na drainage, mas mabilis magkaroon ng pagbaha. Sa ganitong setup, hindi kailangang tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw para magkaroon ng epekto. Minsan, sapat na ang malakas na thunderstorm sa loob ng maikling panahon para tumaas ang tubig sa ilang lugar. Para sa rest of Luzon at rest of Western Visayas, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, mas hiwa-hiwalay ang ulan sa mga lugar na ito kumpara sa mga lugar na may scattered rains pero nananatili pa rin ang posibilidad ng biglaang buhos. Kapag may isolated thunderstorm na nabuo, maaaring magdala ito ng malakas na ulan, kulog, kidlat at bugso ng hangin. Kung severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods or landslides sa mga mababang lugar, malapit sa ilog o nasa matatarik na bahagi. Sa ganitong panahon, maaaring mabilis magbago ang kalangitan mula sa bahagyang maulap patungo sa biglaang pag-ulan. Sa rest of the country, ang magiging lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao na hindi direktang nasa mas aktibong bahagi ng southwest monsoon, ang pag-ulan ay mas nakadepende sa lokal na pagbuo ng thunderstorms. Maaaring magsimula ang araw na mainit o bahagyang maaliwalas, pero pagsapit ng hapon o gabi, maaaring kumapal ang ulap at magdala ng biglaang pag-ulan. Kapag naging severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa daluyan ng tubig o nasa slope areas. Kaya kahit localized ang ulan, kailangan pa ring bantayan ang biglaang pagbabago ng panahon. Pagdating naman sa forecast wind and coastal water conditions, sa northern at western section ng Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 2.8 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon ang dagat sa mga baybaying bahagi na nakaharap sa West Philippine Sea, lalo na sa Hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon. Sa ganitong kondisyon, maaaring maging mahirap ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat, lalo na
na kung may kasabay na thunderstorm, makapal na ulap, at biglaang pagbugso ng hangin. Kapag may malakas na ulan sa dagat, maaari ring bumaba ang visibility. Sa rest of Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western section ng Luzon, pero hindi ibig sabihin na palaging tahimik ang dagat. Kapag may thunderstorm na dumaan sa isang baybaying lugar, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Sa mga baybaying bahagi ng southern Luzon, Mimaropa at iba pang lugar na may posibilidad ng ulan, mahalagang obserbahan ang aktual na kondisyon bago bumiyahe sa dagat. Sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang inaasahang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa pangkalahatan, mas maayos ang kondisyon ng dagat dito kumpara sa Western Luzon, pero may posibilidad pa rin ng panandaliang pagsama ng panahon kapag may localized thunderstorm. Kapag may kulog, kidlat at makapal na ulap sa dagat, maaari itong magdala ng biglaang bugso ng hangin at panandaliang pagtaas ng alon. Kaya kahit slight to moderate ang general sea condition, mahalaga pa ring tingnan ang aktual na lagay ng panahon sa lugar. Ngayon naman, silipin natin ang posibleng galaw ng mga weather system sa mga susunod na araw. Batay sa ibang weather model, patuloy na mabubuo at lalapit ang isang low-pressure area sa silangan ng bansa. Kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bilang tropical depression, tatawagin itong Bagyong Neneng. Sa kasalukuyang galaw na nakikita, ang sistemang ito ay kikilos pakanluran sa may hilagang bahagi ng bansa at posibleng dumaan malapit o tumawid sa extreme northern Luzon by next week. Dahil dito, magiging mahalaga ang pagbabantay sa northern Luzon, lalo na sa Batanes, Babuyan Islands at iba pang lugar na malapit sa magiging galaw ng sistema. Sa paglapit ng posibleng Bagyong Neneng, inaasahang muling lalakas ang southwest monsoon. Kapag may tropical system na gumagalaw sa hilagang bahagi ng bansa, mas lumalakas ang paghila ng hangin mula sa timog kanluran. Ang epekto nito ay maaaring maramdaman hindi lamang sa mismong dadaanan ng system, kundi pati sa western sections ng Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at bahagi ng Western Visayas. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang track ng posibleng bagyo ay nasa hilagang bahagi, maaaring lumawak ang pag-ulan sa ibang lugar dahil sa mas aktibong southwest monsoon. Sa ganitong pattern, mas posibleng bumalik ang mas malalakas na buhos sa ilang bahagi ng bansa. Halos kasabay ng paglapit ng system sa silangan, may inaasahan ding mabubuong sistema sa kanluran, nakikilos pahilagang kanluran. Sa ngayon, hindi nakikitang magla-landfall ang dalawang system na ito, pero ang mas malaking epekto nila ay nasa pagpapalakas ng kasalukuyang southwest monsoon. Kapag may system sa silangan at may system din sa kanluran, nagiging mas aktibo ang daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Pwedeng mas marami pang moisture ang mahila papasok sa Luzon at sa iba pang bahagi na nakaharap sa monsoon flow. Kaya kahit walang direktang landfall, maaaring magkaroon ng mas malawak at mas matagal na pag-ulan. Hindi pa dito nagtatapos ang pagbabantay dahil may kasunod pang third system sa malayong silangan. Ibig sabihin sunod-sunod ang posibleng pagbuo ng mga weather system sa paligid ng bansa. May low pressure area na maaaring maging Bagyong Neneng sa silangan. May system na posibleng mabuo sa kanluran at may isa pang panibagong system sa malayong silangan. Habang nagpapatuloy ang ganitong pattern, maaaring manatiling aktibo ang southwest monsoon, lalo na kung ang mga system ay sabay-sabay o sunod-sunod na makaaapekto sa daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Sa susunod na linggo, kung ang posibleng Bagyong Neneng ay kikilos malapit o tatawid sa extreme northern Luzon, mas magiging aktibo ang panahon sa hilagang bahagi ng bansa. Kasabay nito, ang western sections ng Luzon ay maaaring patuloy na makaranas ng pag-ulan dahil sa pinalakas na southwest monsoon. Kung ang system sa kanluran ay mabuo rin at kikilos pahilagang kanluran, maaari nitong dagdagan ang paghila ng moisture mula sa timog kanluran. At kung may kasunod pang system sa malayong silangan, maaaring manatiling bukas ang posibilidad ng panibagong pagpapalakas ng ulan pagkatapos ng unang wave ng mga system. Sa kabuuan, ang Zambales at Bataan ang may pinakamalinaw na banta ng 50 to 100 millimeters na ulan hanggang tomorrow noon, August 15. Pagdating naman ng Sunday noon hanggang Monday noon,
August 17, kasama sa 50 to 100 millimeters rainfall outlook ang La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ang Zambales at Bataan ay may occasional rains dulot ng southwest monsoon, habang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, rest of central Luzon, at Antique ay may cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa rest of Luzon at rest of western Visayas, isolated rain showers o thunderstorms ang posible dahil sa southwest monsoon, habang sa rest of the country ay localized thunderstorms ang pangunahing dahilan ng biglaang buhos.